What up mga kamaster? Kamusta kayong lahat? And today is, ano ba tayo ngayon? Wednesday. And Boy here pala nagbabalik. It's been a while kasi, sorry, Bisaya kasi ako. Um, kasi last year, 2024, sa December, nakati ako nun. Tapos nag-leave na ako nag-leave muna. Umalis muna ako sa community, sa Telegram ko, and hindi na din ako nag-active sa mga group chat members ko, sa sinalihan ko. Kasi umuwi muna ako, nag-break free muna ako sa mga bagay na gusto kong gusto ko muna i-enjoy sarili bago mag-end yung 2024. Kumbaga sinulit ko na lang muna doon sa probinsya kasi ayoko mag-end ng aking year sa 2024 na nakababad palagi sa chart. Meron naman akong daily routine na tamang silip lang sa chart, pero hindi ko sinulit yung last month ng 2024 sa December. Hindi ko sinulit na na babad palagi sa chart, kaya nagpaka-probinsya muna kami sa sa pamilya ko, sa mama papa ko, at doon kami nagpasko at nag-New Year. So ngayon, it's a fresh 2024 and nagplano ako last week na babalik ako sa chart. So ito ngayon, wala akong update sa Telegram channel ko, wala din akong update sa um, group chat na sinalihan ko. Kusang umalis lang ako na nasabi ko sa sarili ko na mag-break free, mag-break free muna ako sa chart. Mag-try muna ako mag-express, ah, mag-enjoy lang habang hindi yung palaging babad lang hanggang maubos yung taon tapos bagong taon na naman. So yun yung pinili ko na quality time muna para sa sarili kasi buong taon din ako nakatutok sa chart kaya binigyan ko muna ng isang month, or hindi isang month, weeks lang pala bago magbagong taon. So yun. And right now, andito tayo ngayon sa gold. So, si gold pala is so choppy for the past, ba't masabi kong choppy? Anong ibig sabihin sa akin ng choppy? Is parang ranging siya. Kasi as we can see dito sa H4, kasi dito ako minsan nagmamasid tumitingin sa H4. Ito siya ranging tapos dump. Yung situation niya dito, ginawa lang niya dito. Or tawag na to? Um, ginaya. So, yun. Up siya dito, ranging, tapos up out ulit, tapos down. Tapos, ewan kung anong kasunod nito. So, dito, naka-entry ako dito, bandang area na to. Kasi nakita ko, meron siyang base dito. Dalawang base. So, dito ako naka-entry. So, try ko i-hold tong buy na to papuntang up na to dito. Itong mga area of bases. Kasi, possible na magpapump pa siya lalo kasi meron siya ditong imbalance or fair value gap na need siya i-fill. So, ito pala ay dating natutunan ko nung nag-SMC pa ako. So, big help din para dagdag confluences or bias. So, ito need nga i-fill. Ganun. Or feel naman na to kasi hindi pa kasi ako masyado nakaintindi ng imbalance, pero mas maganda pag marami kang confluences. So, I'll na lang, pero meron din naman akong second option bias ko dito, base. Meron din ditong base na to sa area na to. So, if ever na hindi siya mag-dump, hindi siya mag-pump. So, there will be a possibility na hanggang dito lang siya. So, ba't ko dito na plot? Ba't ko dito sa area na to na plot? Ito. Ito. Ba't sa area na to? Kasi nakita ko meron siyang support dito. Although already happy na, kaya ma-identify na natin yung
saan siya possible magbabounce. So dito, naging resistant siya, valid siya dito sa area na to, boom, bagsak. Tapos nag-retrace ulit, nag-pump, ganon. So yung iba nag-aabang dito, nag-aabang itong maliit na to, order block or tawag niyan. Basta sa akin, base lang. Kasi tinuturing lahat itong bandang area na to na supply, ganon. So ang ginawa ni Price, nag-pump nga siya, pump ganon, pero hindi umabot. Yung ginawa ni Price, bumalik siya dito sa bandang area na to. Sa lower time frame, for sure, meron tong, ano, meron tong setups na na-form. Commonly, yung magagawa dito is magre-ranging siya tapos mag-iiwan yan or ah, mag magbi-build ng QM buy, gano'n. So, yung ginawa niya, ni-respect niya lang 'tong area na 'to, tapos boom, pump. So, yung area na 'to, na support na naging resistance na dati, ni-respect niya, tapos ni-respect niya yung zone na ito, tapos going down. So, yung pressure niya is, gagawa sana siya dito ng bearish momentum, bearish engulfing pala, sorry. Pero hindi kinaya kasi parang malakas yung pressure ng buyers. So, yung ginawa ni Gold is, price ni Gold is pumping siya. Possible na if ever babasagin niya tong ano na to, area na to, eto, pagbasagin niya tong area na to, wait lang, there's a possibility na, dito tayo sa H4 kasi kung ano yung gagawin ng higher time frame, yun din ang susundin ni higher time frame, ni lower time frame, sorry. So yung scenario na to is possible na kung may breakout siya, possible na yung area na dating resistance gawin niyang support. So pumping papunta sa base natin. Papunta sa base natin. Yung mga base na to, area na to, tapos dito. So, if i-fill niya, kung i-breakout niya or itong resistance na minomonitor ko ngayon, itong area na to. So, possible na dito tayo mag-entry if ever na basagin niya yung resistance. Kasi, after, kung tawagin ay resistance become support or RBS. Ganun. Sa term ng mga SNR users. So, if ever, magda-drop pa to siya, magda-drop. So, punta tayo sa daily, silipin natin sa daily. So, wait lang, let's say weekly. So, medyo malakas yung pressure niya para sa akin lang dito kasi marami siyang rejection sa weekly. Rejection dito, rejection, although may rejection din siya dito. Tapos, ito yung marami sa mga bearish candle, marami siyang rejection. Tapos, kumbaga pa ganun siya, pa-curve, pa-curve siya, pa ganun, paangat, parang ganun. So, if ever lang din na i-respect niya tong area na to sa H4, so, there's a possibility na, na magdadump or tutulo siya. Tutulo papunta dito. So, possible sell dito tapos is TP dito. Kasi yung area na to is already tested na. Yun. Kasi QM kasi to. As you can see, beautiful H4 QM. Buy pala, sorry, my bad. Beautiful QM buy. So, as you can see, ganyan, pa ganyan. Tapos, nag-retest, boom, lipad. So, if ever malakas tong malakas tong QM buy na to, possible na gagawa siya dito ng breakout, tapos yung resistance gawin niyang support in the future, tapos dun aangat na yan, tapos pupunta niyan dito sa base na yan, base na ito. So yun, um yung hinihintay ko lang dito sa sitwasyon niya is breakout, tapos if ever selling ako, pwede ko masilip bandang area na to if may setups ba at pasok ba sa psychological or decision ko na ano na i-entry ba ako, sakali lang if ever may setups at pasok sa plan ko. So yun,
ito yung possible na area. So, if ever lang ha, para sa akin lang, yung para sa akin lang mismo, yung ano na obserbaran ko. If ever na valid tong ano na to, area na to, valid tong area na to, ito. There's a possibility na bababa siya ng todo. So, para sa akin lang to ha, disclaimer lang. Disclaimer. If ever success or strong yung sellers, strong yung sellers, so there's a possibility na babagsak siya. Pa ganun-ganun lang yan. Yan, pa ganun-ganun. Ganyan. So, paano ba kung bagsak siya? So, for me, hindi ako mag-entry dito kasi meron ako nakitang spot na buyers dito. Buyers na QM. So, bandang area na to is respected nga siya sa mga sellers sa lower time frame, running profit na sila. So, yung tinitingnan ko lang dito sa lower time frame is titingin ako kung meron bang ano um, setups na build sa lower time frame. So, meron nga QM sa loob nito, meron QM. Eto, meron siyang QM. Beautiful, beautiful QM. Yun, ganyan, ganyan. Pero parang malaki na siya masyado. Pwede din maliitin or I mean, i-minimize yung ano, minimize yung zone. Pa ganon, hindi napasok. Pa ganon. Ganyan, as long as ano respected yung area. Ay, sorry. Ganyan, pag ganyan na lang kasi sa lower time frame tayo, okay na yan. So, after that, may QM na siya. Yung ginawa ni Price is nag-drop na siya. Drop, base, drop, ganun. So, yung ginawa ni Price is drop, base, drop, meaning selling. So, yung ginawa niya is meron siyang setup na or para sa akin na setup to. Para sa akin. Kasi yun lang yung nakasanayan ko. So, from support to resistance, base pala, base. Kasi may base dyan to resistance. So, ito yung tinawag na SBR. Support becomes resistance. So, yun, bagsak ng profits na yan. Ganun. So, pagkatapos ng QM, nasusundan yan ng SBR, meron na namang SBR na na-form bandang dito. Yun. SBR. Ganon. SBR. Ayun, running profits na naman. From QM to SBR. Ganyan. To SBR. To second session ng SBR. Ganon. So, yung ginawa din niya dito, bandang area na to, sa hindi pa siya gumawa ng mga SBR, yung ginawa ni Price, bandang dito is, gumawa siya ng, dito lang, bandang dito. So, resistance becomes support. Wait lang. I-ano natin. I-perfect rectangle. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, sa M1, meron ditong resistance for sure. Kasi pag bumaba pa tayo sa lower time frame, ma-expand yung chart or yung candles pala. So, ito yung resistance, base. Saan ba yung base? Ito yung base sa loob lang. Yan. Tapos, support. Resistance, base, tapos support. Yun. Ito yung support. Naging support. Or mayroon lang siyang weeks. Week pala. Sorry, week. Kasi isa lang. So, yun. Pop. So, RBS scenario kasi pa-uptrend. So, hindi na masyado ako mag-identify ng mga picture, siguro paminsan na lang. Ididiretso ko na lang dito sa YouTube ko para direct explanation, direct kung ano yung mga point of view ko sa sa trade ko at sa
pairs na palagi kong ina-analysis is gold lang and minsan UJ, minsan BTC, minsan GU. Pero madalas lang ako. Commonly or mostly andito lang ako sa gold. So yun yung mga possibilities na ano na tawag nito. Um possibilities na ah puwedeng gawin ni gold. Yung kanina, yung itinuro ko dito sa H4 time frame. So, ulitin nyo lang yung video guys and pag hindi pa kayo nakasubscribe sa munting YouTube channel ko and subscribe. And also, follow me sa Facebook, Ipoy FX and join my Telegram channel also. So, hanggat hanggat sa susunod na naman mga kamaster. And Ipoy here. Happy New Year pala sa lahat. Stay safe, God bless, and good vibes lang palagi sa market. Babush!